for budget year 2020, San Marcelino, 2,303,376. Kulong, 4,168,860. Number 62, Giset, 3,296,545. And number 63, nabitin pa po tayo ng isa na lang po ang natitira. Paigal, 3,036,960. SBM Giancarlo P. Dizon, ang sponsor po. Chairman ng Committee on Finance and Appropriations. Referred po to Committee on Finance and Appropriations, Sangguniang Bayan, Member Giancarlo P. Dizon as Chairman. Number 2, review of SK Annual Budget for 2024 of the following barangays. Number 20, Maybubon, 484,865.80. Bagong Baryo, 289,534.60. Bunol, 531,741.60. 23, Kulong, 419,886. Kabarwan, 356,873. 25, San Roque, 785,371.80. And number 26, Partida 2, 250,084. SBM Giancarlo P. Dizon, ang sponsor po, Chairman, Committee on Finance and Appropriations. Referred to Committee on Finance and Appropriations, Chairman, Sangguniang Bayan, Member Giancarlo Dizon. Number 3, an ordinance, proposed ordinance mandating the registration and or recognition by the Sangguniang Bayan of non-government organization, civil society organization, association, and or any aggregation that require the mandatory and or voluntary financial contributions in the form of mortuary aid programs and provide rules and regulations in the establishment within the municipality of Gimba. Ang author po ng proposed ordinance, SBM King Verhil P. Pabros, Vice Chairman, Committee on Social Services and Senior Citizens. Co-author, SBM Remedios D. Agapito, Chairperson, Committee on Social Services and Senior Citizens. Let us refer this to the author himself po, Sangguniang Bayan, Member King Verhil Pabros. And the co-author po ay Sangguniang Bayan, Member Remedios Agapito, Chairman, Committee on Social Services and Senior Citizens. Tayo po ay dadako na sa pag-uulat ng mga lupon. Meron po bang nais mag-ulat ng committees nila? Kung wala po, Ginoong Secretary, next agenda po tayo. Si Consejera Stefan Alvarez. Basahin na lang po. Madam Chair, pwede po bang basahin ni Ginoong Secretary po yung naging committee, joint committee hearing nung nakaraang Pebrero 16, 2024. Ginoong Secretary, bilang wala po dito yung ating chairman, maaari po bang basahin na lang natin yung nilaan na minutes po na nangyari nung kanilang nakaraang committee. Tanggapan ng Sangguniang Bayan, pag-uulat ng lupon, Joint Committee on Rules and Good Governance at Committee on Barangay Affairs, February 16, 2024. Ang oras po ay ginanap noong ikadalawa ng hapon. Ang paksa po ay validation ng ordinansa bilang 1, 2, 3, 4, 5 ng Barangay Balingog West. Mga dumalo, SBM Giancarlo P. Dizon, tagapangulo ng lupon ng rules. SBM Stephanie Alvarez Nacanay, miyembro. At SBM Jose Eulogio Rosalino M. Dizon, tagapangulo, lupon ng Barangay Affairs. Ang ating pong panauhin ay dinaluhan ni Kagalang-galang Merlin Sinense, ang punong barangay ng Balingog West. Binuksan ang pulong sa ganap na ikadalawa ng hapon na pinangunahan ng tagapangulo ng lupon ng rules, SBM Giancarlo P. Dizon. Sa pulong na nabanggit, ipinaalam ni Kapitana Merlin Sinense ang kanilang trinansmit na ordinansang pambarangay sa Sangguniang Bayan para sa kaukulang validation gaya ng sumusunod. CARPR
maingay na tambutso, pagpapatakbo ng sasakyan na may limitadong bilis na 20 kilometro bawat oras sa loob ng barangay, nakakawalang mga hayop, at pagtatanggal ng helmet sa mga pumapasok na nakamotor sa barangay. Di umano ang layunin ng kanilang mga ipinasang mga ordinansa ay upang siguruhin ang kaligtasan at kaayusan ng kanilang mga kabarangay. Inalam din ng lupon kung ano-ano ang mga tadhanaing nakapaloob dito at ang kaakibat na kaparusahan sa mga lalabag. Napuna ng lupon ang mga teknikalidad sa pagpapatupad ng mga ordinansang ito gaya lamang ng maiingay na tambutso gayong kinakailangan ng gadget sa panukat ng ingay para dito at hindi ang paggamit ng tainga lamang. Gayon din ang mga nakakawalang hayop na limitado lamang sa aso, kalabaw, baka at kambing. Yayamang ang bibi at manok ay maaari ding makasira ng mga pananim at gayon din ang pusa na may rabies. Dahil dito nagmungkahi si SBM Alvarez Dacanay kung maaari ba na ang mga hayop na ito ay maisama din sa ordinansa. Yayamang ang ika-4 na ordinansa ay walang nakalagay na specific na multa o parusa, ay sinaad ni Kapitana Sinense na ang barangay justice na ang bahalang kumukoy kung magkano ang babayaran ng partidong nagmamayari ng hayop. Depende sa kung gaano karami ang nasira nito na pananim at magagastos ito sa pagpapagamot sa mga makakagat ng aso. Sa pangatlo at panlimang ordinansa, napansin ng lupon na ang kalsadang pinapasukan ng Balingog West ay siya rin kalsadang pinapasukan at dinadaanan ng mga taga-barangay Masalasa, nasakop naman ng bayan ng Victoria. Kung kaya't iminungkahi na ang nasabing mga ordinansa hanggat maaari ay i-adapt din ng barangay Masalasa upang hindi magkaroon ng maling pagpapatupad nito. Sa panlimang ordinansa naman, nagkaisang lupon at ang panauhing kapitan na maaaring gawing 30 km per hour ang bilis ng sasakyan dahil sobrang bagal naman kung 20 km per hour lamang. Nakita ng lupon ng ordinansang ito ay dumaan naman sa tamang proseso ng public hearing kung kaya't ang puna at pansin na lamang na nabanggit sa itaas ang maaaring aksyonan ng mga nagpasa ng ordinansang ito. Sa pagtatapos ng pulong, iminungkahi ng lupon na ang mga ordinansang pambarangay ng Balingog West ay ibabalik sa nasabing barangay para sa kaukulang pagsasaayos nito. Natapos ang pulong sa ganap na ikadalawa at 45 ng hapon at sa pag-uulat ng lupon na ito ay lalagda po ang chairman ng lupon ng rules, SBM Giancarlo Dizon, SBM Jose Eulogio Rosalino M. Dizon at SBM Stephanie Alvarez Dacanay. Kung wala na po mag-uulat ng committee reports, next agenda po tayo bilang sir. Tayo na po sa urgent measure. Unahin na po muna natin ang ating mga dumating na panauhin. Unahin po natin yung number 2. Resolution authorizing the local chief executive, Honorable Jesulito E. Galapon, to enter into a memorandum of understanding with the Department of Human Settlement and Urban Development, Region 3, represented by Director Julius Irvin Enciso, Region 3 Director, pertaining to the proposed housing project of President Ferdinand R. Marcos Jr. to construct in our municipality. Ang sponsors po nito ay si SBM Kent C. Natividad, Chairman Committee on Infrastructure, and SBM Giancarlo P. Dizon, Chairman Committee on Finance. Kaugnay po nito, meron pong mga representative, ang Director ng DSUD Region 3 na si Director Julius Irvin O. Enciso. Kung maaari po ay pwede po natin silang patayuin dito sa ating pong podium. Madam Chair, suspension of the rules po. Rules temporarily suspended. May we invite po yung ating bisita para po sa nabanggit na urgent measure at resolution na ating mga sekretary, Sir Ferdinand Zambrano. Magpakilala po muna kayo kung saan po kayo galing at sa opisina po at yung inyong pong posisyon. Maraming salamat po.
Maraming salamat po, Madam Chair. Ako po si Ferdinand R. Zambrano, Project Development Officer of the Public Housing and Settlements Division from the Department of Human Settlements and Urban Development Region 3. Representing po our Regional Director, Director Julius Irvin O. Enciso. May clarifications po yung mga kasamahan? Or baka gusto niyo pong mag-brief explanation po na inyong sadya sa mga iba? Yes po. Salamat po, Madam Chair. So, andito po kami para po i-represent po yung project ng 4PH o ang Pambansang Pabahay para sa Filipino program. This program po is aims to service the housing needs, 6.5 million housing needs of the whole country by prioritizing high density or vertical type of development. So ito pong pabahay na ito ay nagpa-prioritize po ng mga condominium type na housing development. So one of the role po ng department ay to provide interest subsidy to the beneficiaries that will be selected by the local government units. So instead of 6% monthly interest na maaaring bayaran ng beneficiary, ang 5% po ay sasagutin ng departamento. So mas magiging affordable and magiging affordable po ito sa ating mga beneficiaries. One of the major role po ng local government unit under this program is to select the beneficiaries. So it is not limited only to the informal settler families but also to those who are low-income families na mayroong capacity to pay the housing unit. So this Pambansang Pabahay para sa Filipino program only caters the housing needs of the local government unit. Hindi lang po ako aware kung ilan po ang housing needs ni Gimba, but you can check po kung ilan sa inyong local shelter plan. Let us recognize po muna the arrival of our ABC President Bonbon Dizon and Consihal Carlo Dizon. Any clarifications po from the August body? Madam Chair. Consihal Natividad. Sir, with regards to dito sa DSOD agreement, kung natatandaan ko, the previous months, meron na kaming ginawang agreement. Tama ba, Sek? At ito po ay ipinasa na rin namin sa inyong opisina. Ano pong kadahilanan at bakit meron na naman tayong agreement na kailangang kuhanin dito sa aming bayan? Kung hindi pa ako nagkakamali, Madam Chair, is yun pong MOA is between the LGU and yung contractor ho na gagamitin for the 4PH program. This memorandum of understanding is somehow ito po yung magiging that this will allow us na matag po yung project ninyo na pabahay under 4PH, at ito po kasi ang hahanapin ni Central Office para makapag-provide po kami ng interest subsidy doon po sa project. Sek, meron ba tayong agreement? Meron ba tayong kopya nun? Pwede bang ma-check natin yung nilalaman ng agreement na nauna nating sinubmit sa Meron po. May nauna po tayong MOA na nakipag-enter into contract ang ating mayor sa DSUD National. At yung sumunod po ay MOA naman sa contractor. Kaya lang wala pong specific name yung contractor. At ito namang bagong binabanggit ni Engineer Sembrano ay tungkol naman sa MOU, Memorandum of Understanding, para makapag-avail po ang LGU ng 5%. Tama po ba? Tama po. 5% subsidy sa interest ng mga uupa o mag-a-avail ng housing. Doon ba sa agreement na ginawa natin nung una, wala pa ba yung 5% na yan? Wala pa po. Wala pa nakalakip? Wala pa po.
Yun lamang po, gusto ko lang linawin kasi baka mamaya nandun naman na sa agreement natin. Hindi na natin kailangan gumawa pa ng panibagong agreement for that. So, siguro kung ito'y panibago, pero we'll check muna dun sa existing agreement, MOA, na pinirmahan namin para hindi magkaroon ng conflict. Thank you. Any clarifications po? Kansihan Madam Chair, magandang hapon po. Engineer, sa ating mga kasama, ako po yung isang pumunta noon sa National na pumirma doon sa MOA. Yung nga po, ang nasabing MOA ay andun po yung DSUD. Yung sinasabi niyo po, wala pa yun. Wala pa yung para makapag-avail yung mga kababayan natin ng 5% subsidy, wala pa po yun. Kaya ang napirmahan lang po namin yung MOA na magkakaroon nga po dito ng pabahay ang ating Pangulong PBBM. Maraming salamat po. Any clarifications po from the audit body? Yung katanungan po nais ninyong Madam Chair. Sir, Sir, sorry po na late po ako. Ano pong pangalan po ninyo, sir? Ferdinand na lang. Ferdinand po. Sir Ferdinand, ito pong Memorandum of Understanding galing po sa inyo. Yes po, yung Sa template po. DSUD. Hindi po ba dapat ito nauuna sana bago yung MOA? Kasi meron na kaming MOA na isinigawa. Ang Memorandum of Understanding kasi base sa understanding ko ay hindi siya legally binding. Pero ang MOA ay legally binding kasi nandun yung mga services and funds na i-exchange. So meron na kaming MOA, bakit kailangan pa po ng Memorandum of Understanding? Hindi po ba parang redundant katulad ng nasabi po ng ibang konsehal? Salamat po. Actually po, Madam Chair, yung MOU po dapat talaga ang mauuna. However, dahil doong mga nakaraang panahon, inaayos pa po ang ating implementing rules and regulations dito. So, itong MOU na to, actually it signifies the interest of this LGU to enter into the 4PH program at kalakip na rin po doon yung sa interest subsidy. So, hinahabol na lang po natin itong requirements na ito para po sa ating pambansang pabahay. So, Madam Chair, ito pong MOU, kumbaga pang fill-in natin sa mga requirements po na natutulang pa. Tama po? Yes po. Tapos, nakalagay po dito sa Section 1, sa responsibilities and obligations po ng DSUD, yung pag-facilitate or yung pag-implement, pag-assist sa LGU ng necessary documents. Ito po, kasi yung sa dati po namin napag-usapan dito, parang late po tayo sa timeline. So ito po, kamusta po itong coordination ng Department of sa DSUD tsaka sa LGU? Kamusta po ba yung nagiging coordination natin? So, ngayon po, Madam Chair, inaayos po natin yung coordination. All of the coordination po ay manggagaling muna sa regional office and then we will endorse it sa central office. So, yun po yung inayos din po namin. Before po kasi, maaari na dumidiretso ng CO. So, para mas maayos po ang endorsement and completeness of the documents, dinadaan na po muna ngayon sa regional office and then we will endorse it to the central office po. Okay po. Tapos, Madam Chair, paano naman po yung sa execution nitong housing project natin? Sabihin natin na naitayo na po. Paano po yung maintenance natin ng kung sino yung mga beneficiaries o masigurado natin na sila ay nagbe-benefit talaga sa ginawa nating proyekto? Thank you po. So, ang aming po department sa ngayon, Madam Chair, ay nagkakrap po na implementing rules and regulations under na estate management po. Sa amin din po, nire-register ang Homeowners Association na maaari nyo pong buuin doon sa magiging beneficiaries ninyo. So, doon po, tuturaan po natin sila kung paano mas ma-maintain, mas maganda ang kanilang housing unit. Not only that, we can also partner with different departments na maaaring makatulong din sa kanilang livelihood. So, una na doon yung estate management, sir, and yung pagpaparegister sa kanila sa Homeowners Association para matutukan din po sila. Okay po, marami pong salamat kasi isa po itong national project na sana wag pong mapunta lang sa LGU yung responsibilidad. Total, meron naman po tayong mga MOA at itong Memorandum of Understanding.
At kung nakalagay sa letter niyo po, may 4 kayo na munisipyo sa Bulacan po na meron din ganitong. Meron po tayong ongoing sa Bukawe, Santa Maria, San Rafael, Bulacan. And dito po sa Nueva Ecija, meron po sa Palayan City. Ang marami naman din po sa Bulacan na pero nasa land dev pa lang po yung status po nila. Yung mga nabanggit ko po ay meron ng mga nakatayong building at ang ating pong Bukawe, Bulacan, they will try na mai-award po yung housing unit this coming July or August. Okay po. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag ng interest. Maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat po sa Carolina. Meron pa pong tanongin ni Congressman. Madam Chair. Congressman Kenzie. Mabalik ko lang, sir. Kasi the last time na nag-usap na, isa pang concern namin is yung sa lot area. Ito po ba yung mga nakausap nyo na may-ari ng lupa? Naayos na po ba to? Fully paid na ba? At how far na po tayo dun sa what I mean is gaano tayo kalapit kung sasabihin natin itong project na tayo masisimulan na. So, actually po si Engineer Jonathan Francisco, siya po yung nakapag-usap doon sa may contractor. Ang pagkakatanda ko po, kailangan mairekla itong lupa na ito kasi nasa agriculture po siya, agricultural. So, ang amin naman po central office ay maaari pong tulungan kayo na mas ma-expedite po yung pag-rekla dito to a residential. So, regarding naman po dun sa status, I think I need to get back to you po doon kung saan na po tayo banda dun sa lupa nila dito. This is a private land po, hindi ako nagkakamali. And pagdating naman po doon sa turnkey o doon sa private land, ang kung di po ako nagkakamali, ang balak po ni LCA ay i-carry out din po ito doon sa monthly amortization ni beneficiary. So doon po rin yun na kukunin yung pambayad doon. Ang ibig niyo sabihin, no, pambayad dun sa may-ari ng lupa? Yes. Sa owner? Yes po. Kasi parang iba yung pagka-explain before nung nagpunta dito, sapagkat sabi bibilin yung lupa bago ito patayuan. So at least medyo ngayon clear sa amin na ganun pala yung proseso, hindi pala dun sa nauna. If I may clear that po, sir, bibilhin ho siya ni developer contractor. And then, para po mabawi yun ni developer contractor, of course, isasama po yun doon sa amortization. So, hindi ho yung may-ari, kundi yung contractor na ho. Ayun, kasi sabi nyo kanina, ay, sorry po. sa may-ari. Kaya nagtataka ko, anong kapasidad nung may-ari na makipag-usap? Lalo na kung wala naman siyang agreement with the DSUD. Thank you. Meron pa pong gusto magtanong sa mga kasunod. Kung wala na pong maglilinaw, Sir Zambrano, maraming salamat po sa pagpapaliwanag at pagpunta po dito ngayong hapon sa Pamilyang Bayan po, sa bayan ng Lito. Madam Chair, pahapon, kailan po nila kailangan yung MOU? Sir Zambrano, Yung MOA, MOU. meron daw po ba kayong date na inaabot kung kailan po yung resolution? Sa lalong madaling panahon. Sabi nga po ni Mayor, kung wala lang, hindi kailangan ng resolution, maaari na lang perman last week. Pero of course, kailangan po ng resolution. Okay po, pag-uusapan po ito ng mga Congress body mamaya sa ating mga person. Maraming salamat po. Salamat po. May pahabol pa po. Okay, maraming salamat po sa Janet na bilang. Salamat tayo po ay
unahin na po din natin yung mga bisita natin sa Patid Liham. Napaunlakan po tayo ng ating Municipal Local Government Operations Officer 6, si Ginoong Dudes de Guzman. Ito po ay relative to the query of whether or not the appropriations ordinances of barangays for calendar year 2024 should be enacted by the previous or the new sets of barangay officials, and what are the legal circumstances of both enactment, if any. Magalang po namin kayong inaanyayahan dito, ang amin pong DILG officer, Dudes de Guzman. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po. Madam Chair, in the absence po yung sa nag-imbita, nais ko lang po ipaabot yung kanyang katanungan na sa budget po ng ating mga barangay, authorized po ba yung mga ating bagong halal na kapitan na pirmahan yung mga projects and programs na hinanda po ng kapitan na naunang nakaupo po sa kanila? Kasi yung iba po nakapaghanda na ng budget pero ang pumirma po yung bagong kapitan. Yung iba naman po yung lumang kapitan na nakapirma pero isinumita na po ng bagong kapitan. So ano po yung tama at ano po yung implications? Meron po tayong sinusunod na barangay budget cycle. Ano po? So, on or before September 15, gumagawa po yung incumbent na barangay treasurer ng listahan ng mga estimated income ng barangay para po i-provide kay punong barangay. And on or before October 16, si punong barangay naman po ay kailangan makagawa ng budget ng barangay. So, October 16, pagka po nagawa niya na, ipipresent po yun sa Sangguniang Barangay, and Sangguniang Barangay, kung okay po sa kanila, ay magpapasa po sila, mag-e-enact sila ng appropriation ordinance. Ano po, na para maging ma-authorize po yung ating budget. And within 10 days after the enactment of the barangay budget, ay kailangan po nilang i-submit sa ating Sangguniang Bayan for your review. Ano po? So yun po yung nasa budget calendar. Dahil po nagkaroon ng synchronized barangay and SK election last October, may mga barangay po na hindi natapos yung kanilang mga budget. Ang tanong po ay dapat po bang pirmahan? Ganun po ba ang tanong? Nasa bagong set of barangay officials yun kung halimbawa kung ang isang budget po ay napagdaanan na-enact na through appropriations ordinance, ay wala pong magagawa yung new sets of barangay officials kundi i-implement po yun. Yun po ang gagamitin. Ano? Pero kung wala pa po na silang na-enact na ordinansa, so si bagong set of officials po yung gagawa. And hanggang ngayon po, February na po ngayon, hanggat hindi po sila nakakagawa ng bagong appropriations ordinance, ay re-enacted po ang kanilang budget. Meaning yung may mga limitations po sa paggastos. Honorarium lang po yung pwedeng ilabas, hindi sila pwedeng mag-increase, yung dating ganun po. Pero sir, assuming na po sabi nyo, gagawa yung incumbent treasurer before the election, assuming na yung ginawa nila, tinanggap din po nung bagong umupo, at yun yung ipinasa nilang ordinance for appropriation, valid pa rin po yun dahil parang dumadating lang na sila rin yung gumawa or ginaya nila yung same budget na ginawa nung nauna sa kanila, parang ganun po ba? Kung halimbawa pong inabutan, hindi natapos, pero itinuloy ng bagong set of officials and nakagawa po sila ng appropriations ordinance, yun na po yung susundin nila. Yun po yung i-implement, sir. So wala pong problema doon as long as sila yung nag-submit? Yes po. So, pero wala rin pong problema kung
Ang nag-submit at nakapirma yung dating nakaupo, hindi na po nakaupo ngayon. Opo. Kung yun nga po ulitin ko po, kung nagkaroon, na-approve na enact po nila through an appropriations ordinance, ay wala po kasing choice si incoming sets of barangay officials, si punong barangay especially, na hindi i-implement yun. Pero may option din po siya na kung halimbawa nga dahil nagawa na, kung dahil inabutan na lang niya, meron naman po siyang options na hindi i-implement yung mga talagang sa tingin niya ay hindi hindi feasible or hindi practical. And kung gusto niyang baguhin any time of the year, pwede naman po sila mag-supplemental budget. So, sa madaling salita po, yung sagot po sa tanong ay depende po sa timing ng submission. Depende po yun nga po sana kung ngayon po dapat approve na lahat sana yung budget nila. Depende po kasi sa submission and depende sa pag-enact po nila ng kani-kaniyang appropriations ordinance. Okay po, salamat po Sir Dudes, salamat po Dr. Madam Chair. Salamat po Madam Chair. Sir Dudes, kaya ang sinabi ko, hindi na yung bawa ko na maraming barangay na nadatnan na, yun na yung budget na pinairad. Yun yung budget na kanilang ginagampanan. At ganun din, nasabi ko nga, yung may mga bagong kuwan, sila na rin yung gumawa. Which is parehas naman na legal yun, di ba Sir Dudes? Ganito po kung wala pa pong nagawa, dapat gumawa po yung mga bago. Pero kung may nagawa na, dapat yun po yung i-implement po nila. Yung bago. Tapos nga nakapag-submit na sa accounting office. Tapos, sinabit na rin sa Sangguniang Bayan. At yung mga bagong gawa lang, pwede rin naman na sila yung gagawa. Pwede rin yung datat na nila nagawa na. Di ba, Sir Judes? Okay. Yung nga sinabi ko nung nakaraan. Salamat po, Sir Judes. Madam Chair, thank you. Meron pa kung naisinaryo yung patungkol po sa budget ng Madam Chair. seconds. So, DILG, good afternoon po. So, sa madaling salita po, kung yung ginawa ho nila is approve na, kahit umupo ang bagong kapitan, kailangan mo ipagpatuloy yon. Pero kung wala pa hong nagagawa, kailangan niya mag-submit. Yes po. Meron po ba tayong deadline para dyan? Yun po nag-query na rin po kay budget officer natin kanina kasi may sinasabi po yung aming cluster team leader na March 31. Pero ang sabi po niya, according to him, ay wala pong nakalagay sa kanila sa DBM circulars na deadline. As long as hindi po sila nakakagawa, reenacted ang budget nila. Pero once na po nakapagpasa po sila ng appropriations ordinance any time of this year, yun na po yung implement po nila. Opo. Kasi mayroong mga ibang kapitan ho na hindi pa daw sila nakapagpasahod dahil tama, kasama ho po yan, di ba? Dahil daw nga ho doon sa hindi nila alam kung anong susundin, kung yung approve ba nung nakaraan na hindi sila yung nakaupong kapitan o kailangan nilang gumawa ng panibago. So, malinaw po na if ito po ay nainak na, kailangan yun ang sundin ho natin. Po. Thank you. Yun po basta po na-enact nung dati, nagdaan po sa proseso, na-review rin na po ng sanggunian, so wala pong choice si incoming kung hindi i-implement yung nasa budget. Madam Chair. Sir, magandang hapon po. Napapag-usapan po yung annual budget. Sir, tatanong ko lang, legal po ba yung maglagay sa plantilla ng senior citizen president? Yung pasasahurin yung senior citizen? Oo, kung na-budgetan po, na-review naman ninyo, na-approve and nagdaan po sa proseso. Kung meron po, kung hindi po siya mag-exceed sa PS limitation, so pwede po siguro. So legal po, sir? Legal din po ba yung hindi naman siya ang senior citizen president inilagay po doon sa plantilla?
hindi po siya yung president. Hindi po. Pero member po siya, ano. And kung ang tingnan po natin kung ano yung purpose, bakit naglagay ng personnel para sa senior citizen. Kung tingnan din po natin kung anong dahilan bakit hindi si president yung inilagay. Pero kung siya po yung inilagay doon sa plantilla, in-approve ng Sangguniang Barangay, siguro wala pong ano yan. Wala pong problema. Wala pong problema kahit hindi po siya yung Pangulo ng senior citizen? Hindi. Kasi po hindi naman po alam ko wala sa rules, walang guidelines na automatic na si senior citizen president yung i-employ ng barangay. So as long as nare-represent niya po yung yung association, so siguro po wala pong ano. And yung pong mga position po kasi ay based on trust and confidence nung nag-a-appoint. Sige po sir, punta lang po ako sa pisa na yun, pag-usapan natin. Sige po. Salamat po. Any clarifications po from the August? Habang nandito po yung ating DAMG. Madam Chair. Sir, kailan po ba dapat natatanggap ng Sangguniang Bayan ang barangay budget? Yun po. Ang barangay budget po, upon the enactment of their appropriations ordinance, meron po silang 10 days para po isubmit dito sa Sangguniang Bayan for your review. And kayo naman po, di ba, meron po kayong 60 days para po aksyonan yung sinubmit nila for your review. So, ang titingnan po natin yung date ng kanilang appropriations ordinance. And dapat, within the 10-day period, na isubmit na po nila rito for your review. Sana po, sa susunod na taon, pagtulong-tulungan po natin para yung budget cycle po ng barangay mas maayos po. Okay po. Any clarifications po? Okay na po. Salamat po. Kung wala na pong katanungan yung mga Sangguniang Bayan members. DALG, maraming salamat po sa paglilinaw po sa katanungan ng aming police budget sa pagpunta po dito sa Sangguniang Bayan. Nandito po si Dr. Manny. Ang isusunod po natin, si Doc Manny, para po sa kanilang pina-agenda na 4 na makikita po natin sa number 6, sa urgent measure. A proposed resolution authorizing the local chief executive, Honorable Isulito Igalapon, to enter into a MOA with the following: Philippine Business for Social Progress for Laboratory and X-ray, Murex Diagnostics Products Specialist for Antigen Kits and other lab supplies, DOH CLC HD3 for the implementation of iHomies at Ancona Healthcare Incorporated regarding medical supplies consignment agreement. Ang sponsor po ng 4 na ito ay si SBM Stephanie Alvarez Tacanay ng Committee of Health and Sanitation. So, una po, ang aming taus-pusong magbati ng isang magandang hapon sa lahat po ng bumubuo ng ating Sangguniang Bayan. At ang aming taus-pusong pasasalamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming mga kahilingan upang mabigyan linaw po ang kahilingan nating Manapunang Bayan tungkol po sa mga urgent measures na kanilang hinihingi. Kung may mga katanungan po kami po ay nakalaang sumagot po. Siguro, Doc Manny, thank you po sa pagpunta po dito. Siguro po, explain na lang po natin yung ito pong nakasaad sa resolution. Pero parang renewal lang naman po yata ito na po, Doc Manny. So, actually po yung sa Philippine Business for Social Progress, para po ito sa MOA, yung pagpapadala po nila sa atin ng pasyente sa ating laboratory of X-ray services, na kung saan ang mga pasyente po ay mga pasyente po na manggagaling sa bayan ng Gimba
bayan po ng First District ng Nueva Ecija at ibang bayan po ng First District ng Nueva Ecija na kung saan sila po yung may mga sakit po na drug-resistant tuberculosis. Ano po, kung matatandaan po ninyo, meron po tayong satellite treatment center sa ating hospital dati, ngunit ito po ay nai-devolve na sa mga rural health unit. Kaya ang maggagamot na po ng mga drug-resistant tuberculosis patients sa ating lugar ay ang mga taga-rural health unit na po. At the same time po, kailangan po kasi ng maraming laboratory, every time and again po, halos monthly, ipinapaulit po yung kanilang mga blood chemistries as well as yung kanilang x-ray po, pinapaulit din po. So, ang ginagawa po dyan, karamihan naman po ng mga pasyente natin ay indigent. So, ang sasagot po ng bayad ay ang Philippine Business for Social Progress. At yun po ay ipunin po nila at monthly po ang pag-liquidate nila sa atin at pagbabayad po nila sa atin. Kumbaga sa kan po ay parang ipadadala nila yung pasyente with a guarantee na sila yung magbabayad. Ganun po. Parang ibibil lang po natin sila. Nangyayari na po ito since 2014 nung binuksan ko po yung ating satellite treatment center sa ating Gimba Community Hospital. Kaya lang po, nagbagong anyo nga po siya ngayon at napapanahon naman po na renewal po siya. So, for reconfirmation and revalidation ng ating contract po. Yung pangalawa naman po ay yung Murex Diagnostic Specialist Incorporated po. Sila po yung ating kamowa tungkol po dun sa ating mga laboratory equipments. Sila po yung nagsusupply ng mga machines po natin at ang kapalit po nun ay tayo po ay sa kanila bumibili ng mga gagamiting reagents or yung mga chemical na ipapasok dun sa machine para magawa po ang iba't ibang test ng mga pasyente na kailangan sa ating ospital. Nito pong nagdaang budget, pamilyar naman po kayo na ang ating budget para po sa medical supplies ay 1 million lamang. Halos 1 million lamang. At nahihirapan po kami na bumili ng mga gamit, kagaya po halimbawa ng antigen kit. Kasi po yung COVID-19 antigen kits po ay nire-require pa rin po sa atin na i-test yung mga pasyente bago po ma-admit. At hindi lamang po yung pasyente, kasama po yung magbabantay, lalo na po yung mga papasok sa ward. Kasi po baka may mga pagkakataon po kasi na nung mga nagdaan, nung kasagsagan ng pandemya na yung pasyente ay negative pero ang nagpa-positive ay yung bantay. So, yun po yung mga nire-require natin sa matter of hospital policy. Ito po naman ay the same principle din, consignment agreement po. Ilalagak nila sa atin yung mga antigen kits and after magamit po natin, after the end of the month, mag-i-inventory po tayo. And yun po yung babayaran natin kung ano po yung na-consume natin. Siyempre po, pag inilagay po nila sa atin yung mga gamit or yung kits, kahit pa paano naman po ay meron naman po tayong markup to cover yung ating mga ibang gagamitin, incidental expenses and materials. Like for example, yung ating mga PPEs, yung ating mga gloves, yung ating mga disposable mask, and mga forms po na gagamitin. So, tingin ko naman po, lalo na kung ito po ay gagamitin sa ating mga admitted patients, ito naman po ay maibibil natin sa PhilHealth. Kasama na po ito magiging part ng kanilang PhilHealth bill kapag po sila ay lalabas na ng ating ospital. So, hindi naman po magiging out-of-pocket expenditure ng ating pasyente. Ang magiging problema ay siyempre hindi natin pwedeng i-bill yung gagamitin ng watcher. Kasi hindi naman siya na-admit . So, technically, hindi pwedeng gamitin yung PhilHealth ng pasyente para doon sa watcher. So, yun po ang babayaran na magiging share ng ating watchers po na obligado po na bayaran po nila. May mga ibang mekanismo naman po tayo and check and balance para po mabigay din ng maayos yung serbisyo just in case po kung halimbawa at wala pong pera yung pasyente at indigent po. Andyan naman po yung ating programang assistance to individuals in crisis situation. So pwede naman pong doon natin ma-reimburse yung gagamitin po natin for the antigen kit. So yun po yung letter C. Yes ma'am? Letter B na po ba tayo? Yes ma'am. Okay po. Baka po may gusto lang yes ma'am. Kasi i-discuss ko sana lahat and then after nun kung may tanong po sila. Kung may tanong po kayo dun sa nauna, yung sa PBSP, it's only a renewal po. At yung sa Murex po, it's a supply consignment agreement for antigen kits po. Para po at iba pang mga lab supplies. Yung ibang lab supplies po, ang nakapaloob po dyan, yung walang kamatayang ringgilya,
at yung walang kamatayang test tube po. Ano? Yun po kasi yung mga gamitin. Ano po? Baka lang po merong katanungan yung August Body sa mga nauna na ipaliwanag na ating Doc Manny. Kung wala naman po kayo, maaari na magpatuloy si Doc. Okay po. Thank you very much, ma'am. Yung number 3 po ay yung letter C, yung DOH Central Luzon Center for Health Development 3, MOA din po ito, para po sa implementation ng Integrated Hospital Operations and Management Information System. Kasi po ang trust po ng ating gobyerno ngayon ay gawin na pong electronic ang halos lahat po ng proseso sa ating mga tanggapan at hindi po nakakaligtas diyan ang ating ospital. Actually po, matagal na po sa ating hinihingi ng licensing department ng Department of Health ang pag-include sana at ang pag-implement ng computerization ng ating mga hospital records. Kaya lamang po sa pakikipag-usap po natin sa mga electronic service providers, medyo napakalaki po. Actually, hindi naman napakalaki. Malaki po ang hinihinging halaga kung tayo po ay makikigamit ng kanilang system. Ano po, ang ballpark estimate po nila is nasa 4.5 million hanggang 5 million pesos. Yun po ay ang paglalagay lamang po ng software. Ang kagandahan naman po ngayon ay nakipag-usap po tayo sa ating Department of Health sa pamamagitan po ng Knowledge Management Information and Technology po system, yung sa KMITS, ano po, at na kung saan po ini-offer po nila sa atin yung HOMIS. Ito po ay electronic recording system na kung saan po mapapahiram po nila tayo ng software, magagamit po natin ito sa pag-claim ng PhilHealth, and at the same time po, ma-approve po natin, mapapaprubahan po natin ng madali ang ating mga lisensya. So I think it's a win situation for the hospital at sa ating LGU in the sense na hindi po tayo gagastos para bumili ng software. Ang magiging contribution naman po natin or gastos ay yung pagbili po ng ating mga hardware na kung saan po halimbawa kailangan po natin ng servers at yung mga ibang mga desktop pa or terminals na gagamitin. May mga desktop naman na po tayong iba doon sa ating hospital, siguro po kailangan na lang natin dagdagan. At yun naman po ay maiiwan naman po sa atin. Kung may mga katanungan, libre po ito, wala po tayong babayaran. Ano? Kung may katanungan po kayo. Baka meron lang clarifications. Kung wala na po, Doc Manny, thank you po sa Okay. Yung letter D, ma'am, yung sa CONA, it's also a supply consignment agreement, ma'am. Na kung saan, ma'am, para po maikuan ko na lang din po, medical supplies po ito. Ito naman po ang magko-cover ng pangangailangan po natin para po sa mga swero ng ating pasyente. Ano po? So, more or less po, sila po yung magsusupply po sa atin ng mga IV fluids po natin ranging from D5LR, plain LR, D5NSS, plain NSS, mannitol, yung ating NMB, yung mga INB. Medyo technical po yung term pero sa madaling salita po, mga swero po ito. Ano? At kung i-review po natin maigi yung price list natin, mura po ito. Ano? At kahit pa paano magkakaroon po ng additional income yung ating hospital. At ito naman po, si pasyente ay admitted, siyempre po, i-bill naman po natin ang PhilHealth, hindi naman po yung pasyente ang magbabayad. So yun naman po kung may mga katanungan po kayo. Madam Chair, Doc Manny. Yes po. Hindi naman po connected dito pero samantalay ko na po yung pagkakataon at nandito po kayo. No? May possibility po ba na kaya natin mag-treat ng snake bite sa actually po, isa po yan sa mga pinapangarap natin. Ako po personally kasi, nung bago pandemic, actually bumibili pa ako ng sarili kong anti-venin . Nag-stock po ako talaga ng personal na gamit ko. Because naranasan ko kung paano matuklaw ng ahas nung bata pa ako. And medyo mahirap nang maganap ng anti-venin. It would be a welcoming development, sir, if we will be able to given the budget as well as the resources to establish yung ating tinatawag na kahit na hindi, kasi kung pagmamanage po mismo ng snake bite, technically po, hindi po tayo pwede. Kasi ang lisensya po natin ay mababa. At kung management po ng snake bite ang kakailanganin, kung minsan po ito kasi ay ICU case, intensive care unit case. So kailangan po may ICU yung ospital and probably kung to address yung ibang complications which could be surgical in nature, dapat may mga operating room din po. Kasi ang isang complication po ng snake bite is yung ating tinatawag na necrosis, nabubulok yung laman, so kailangan po i-debryo yun.
Kasi kung hindi didibre, lalong kakalat yung infection. Kung minsan po nagkakaroon ng tinatawag na compartment syndrome. Namamaga po yung muscle sa loob kasi tinutunaw siya or kinakain siya ng kamandag. Tapos yung balat hindi maka-stretch, so nasasakal yung distant circulation. Halimbawa, ang kagat niya is somewhere here, mamamaga yung lugar na yan, masasakal yung sirkulasyon dito sa dulo. Pag hindi po in-address yun, hindi po na-decompress yun, kumbaga, mapuputol yung kanyang kamay. So yun po. Pero technically po, what we are trying to, actually I've been trying to do some talks with the Research Institute for Tropical Medicine, para po sa pagpo-provide sana ng anti-venin. Kasi pwede po tayong maging isang storage facility ng anti-venom. Halimbawa po, meron po tayo, we can have the supply. Ngayon, kung meron po tayong makakagat na kababayan, ilayo naman ng Panginoon, ayaw naman natin mangyari yon. At least kahit papano po, meron tayong naka-stock at pwede po natin silang supplyan kahit na nasa ibang facility po sila. Yun po yung ating, kumbaga sa plano. Kasi nga po, hindi po tayo allowed na mag-manage per se ng snake bite victims dun sa ating facility. So yun po siguro, magiging, kumbaga sa parang magiging part po tayo ng supply chain ng ating anti-venin. But it would be a very welcoming development, sir, kasi since 2018 yata, I've been trying to ask for a budget para makapag-procure tayo. Kahit ilang vials lang. Kasi I've seen a lot of, I've had a lot of calls, na nagtatanong sa atin ng anti-venin, the last one na nakuha ko ay hindi naman taga-Gimba, taga-Kabanatuan, na kung saan, nasa PJG yung bata. It was 2022. Natuklaw ng ahas, wala silang supply kasi pandemic po nun, walang nagpuproduce masyado. So, nakapunta naman dito sa ating private hospital. Kaya lang siyempre po, pag sa private, medyo malaki ang babayaran. Ayun. Salamat po, Doc. Sana kung in future, kung ganun man, andito lang po yung Sangguniang Bayan. Kasi sa barangay Kawayan Bugtong pa lang po, kung di po ako nagkakamali, may 2 na pong namatay sa amin years ago. And nito lang, meron na namang na snake bite. Kaya po natanong ko rin. Yes, sir. Actually, sir, kung pwede po siguro sa susunod na bite, kung meron nga tayong sobrang pera po sana, actually, it's very unfortunate that I was not able to attend last Sangguniang Bayan hearing kasi napag-usapan na rin po yata yan during the discussion of the anti-rabies program. Maganda rin po sana kung makapag-supplemental budget po tayo, para po dun sa pagbili lang ng anti-venin po natin. Hindi naman po ganun karami, kasi hindi naman po ganun karami kasi ang cases. Although, kapag kailangan po siya kasi talaga, it's a matter of life and death. So, talagang mas mainam po na yung old adage po na, it's better to have it and not need it than to need it and not have it. So, mas maganda po kung meron po siguro tayo. May idea po ba kayo, Doc? Ilang taon ng expiration ng isang vial or magkano ang isa? Para rin po siyang ordinaryong gamot, shelf life niya usually 1 to 3 years, depende po sa manufacturer. Ngayon ang price po nagkakaiba, depende sa supplier, kung anong bansa, Pero karamihan po is more on made in India, kaya usually po price ranges from 2,000 to 3,500 to 4,500 yung mga branded. Per vial, Ang available po sa atin dati is yung polyvalent, kasi wala po tayong species-specific na vaccine dito sa atin sa Pilipinas, Dahil hindi ko po alam kung anong dahilan. Hindi pa po wala pa yatang nag-experiment na yung particular species ng snake ay ganito ang anti-venin, yung particular species ay po. Pero it's also pwede po na at least we can have the supply kahit polyvalent po sana. So, hindi naman po pala ganun kamahalan, Doc. So, may kakayanan po tayong itago or i-keep yung gamot sa hospital. Yes, sir. I think actually, kahit nga andito yung mga colleagues natin from the Rural Health Unit, actually, they have a very strong cold storage area. Kasi they were given yung mga vaccine refrigerators, Although tayo rin, meron naman tayong kakayahan because we have a drug refrigerator as well as yung vaccine refrigerator din. Pwede naman po, kung kukunti lang naman siguro yung bibilin po natin. So, kayang-kaya naman po. And we guarantee that it would be monitored and put into good use pagka po nakabili po tayo. Salamat po, Doc. Aasahan po namin. That's all, Madam Chair. Yes po.
Madam Chief, continuation lang ako tungkol dun sa yung rep temperature ng rep ng yung pwede paglagakan nung gamot. Actually po, pareho lang din po ng mga ginagamit po nila sa vaccine. Ano po, usually, depende nga po dun sa I'm not really familiar, no? Hindi naman ako expert dun sa pag-storage ng pero it's the usual temperature po is dun sa body is 2 to 8 degrees centigrade at saka yung sa po is 0 to negative 6 degrees centigrade. Ano po, pwede naman po dun ilagay. Ano po? Sa lagi po nadidinig pag talaga naghanap ka, ang meron laging stock yung infirmary ng Muñoz LSU. Actually po, by experience, nung tumawag po sa akin nung last year, kailan ba tayo nandun sa pangalan po nito? Sa Bataan, yung sa po yata, yung isa seminar LGU po. Doon po may tumatawag po sa akin isang taga Nueva Vizcaya and isang taga Saragossa. Ano po, that was the last time. Nagtanong din po kami, actually, dahil kaibigan naman po natin yung hepe dun sa infirmary sa ating Central Luzon State University, wala po silang supply. Ang meron po palagi is yung ating Gimba General. Ano po, kaya ang nangyayari po kuminsan, kaya po ako ang natatawagan kasi they mistake na yung Gimba community dun sa ating Gimba General. Ano po, although we direct the call to them. Kung ano. Nangyari nga ko yun na malalayo pa, dinadala dito sa GCH. Usually pag nakakit ka yung time ng magtatagal pa ba o depende sa ahas? It really depends po no? Doon po sa klase po ng bite, I'm sure my fellow doctors here will also attest. Hindi naman po kasi lahat ng kagat ng ahas hindi naman po lahat ng ahas ay venomous. Ano? Meron po tayong dalawang klase, yung venomous at saka non-venomous. Yung mga constrictors natin, like for example, yung mga boa constrictors, yung pythons po natin, yung reticulated python, yung mga sawa, ano? Mga wala pong kamandagyan, ano? Ang mahirap lang po kasi sa atin dito, kung minsan, pag natuklaw ng ahas, hindi nila alam kung anong klaseng ahas yung tumuklaw sa kanila. So, ang nangyayari po, sinoobserbahan po yung pasyente. If it is a non-venomous variety na kumagat po sa kanya, hindi naman po siya kailangan ng anti-venom. Ano? The dilemma lies kapag ka po yung tao ay kinagat, ano? Kasi kung titignan natin ng mga literature, may mga nagsasabi po na yung ating Philippine Cobra, ano? Yung isa po sa pinakamakamandag daw po na ahas sa Pilipinas, it really depends po dun sa amount ng venom na nai-inject niya, dun sa site, sa location, at saka yung body type ng pasyente. Halimbawa po, pagka siyempre bata, maliit ang katawan niyan, nakagat siya, marami yung nai-inject na venom, it would be faster, mas mabilis po siya. Meron ding when I was studying in Baguio, meron po kami isang doon. Ang sinasabi po ng foreigner is it's a variety of a Russell's Viper daw pero I'm not really sure kung meron talagang Russell's Viper dito sa Pilipinas. Pero it's a variety daw po kasi binigyan siya ng polyvalent, hindi nag-work. So, yung tanong po ninyo kung gaano katagal, it really depends on the case, sir. Pero, syempre, once na mag-set in po yung signs and symptoms ng envenomation po kasi ang medical term po doon, ang isa pong tinitignan doon pagka inaantok-antok siya, pumay yung mata niya, yun po, may mga signs and symptoms. And also, for yung physical examination po nung bite site, kung merong makikitang necrosis, kung merong bleeding, massive bleeding, kasi yung toxins po na nanggagaling dun sa snake bite, ay dun sa snake venom, usually it's either hematotoxic, yung toxic, sinisira po niya yung ating dugo, kaya po, pag nakagat ka niya, either magbibleed ka na magbibleed or magkaklat, maninigas yung dugo mo, hindi naiikot. Or it's either tissue toxic, necrotic siya. Pag kinagat ka niya, makikita mo, mangingitim yung mga tissues mo, malulusaw, mabubulok. Or usually po is neurotoxic. Yung inaapektuhan naman po niya is yung ating nervous system. So kung minsan makikita mo, hindi naman siya swollen, pero makikita mo yung pagdami niya, bumabagal kasi nadidepress yung so it's really medyo complicated yung pag-diagnose po at pag-observe po dun sa snake bite patient. Last na po, madam. Yung pong sa anibag bite po natin, gaya ng mga gamot ka ng pusa, na aso, sapat naman po yung gamot natin dahil meron po dyan, di ba, buwanan, lingguhan, yung medication injection po. Sapat naman po, napakahalaga po kasi napaka-importante. Actually, yung ibinigay niyo po, nagpapasalamat po kami, in behalf of the patients po, nagpapasalamat po kami at napagkalooban po kami ng additional budget para po makabili ng anti-rabies.
Yung 2 million po sa tingin ko naman po sasapat po yun. And magkakaroon po siguro ng konting spillover for next year, 2025. Wag lang po tayong dadagsain. Kasi from what I've heard po, yung telepono ko po halos everyday nagre-ring kasi hindi ko alam, mahanap yata nila sa Google na nandun yata yung number ko. Kasi sa Animal Bite po natin, sa akin po sila nagtatanong kasi halos karamihan po is wala na pong anti-rabies supplies. So sa PJG po, from what I've heard, naubos na rin. And meron na rin pong konting remuneration, may bayad na rin po yung kwan kasi ito ay binili na rin po nung hospital administration at hindi na po nanggaling sa kwan. Hopefully po there will be changes because we have been really lobbying sa Department of Health na mag-procure. Ano po, in the event po na makapag-procure ang Department of Health at mabigyan po tayo ng supply, siyempre papasok naman po yung storage natin kung sino yung una mag-expire. Siyempre yun po yung unahin natin. Hopefully po sir, mapatagal po natin. But again, we reiterate na we really appreciate the effort of Sangguniang Bayan to provide additional funds for the procurement of our anti-rabies vaccines. Maraming salamat po, Doc. Madam Chair, maraming salamat po. Maraming salamat po. Any questions for related Madam Chair. resolution na binanggit ng ating Doc Manny? Sige po. Madam Chair, may sisingit lang po ako. Doc Manny, hindi rin related dun sa isang ban. Pero ito po, can you enlighten us about biliary atresia? Biliary atresia, hindi naman po ako expert, kasi it's usually common. Hindi ko alam, baka tulungan nyo nga akong dalawa. Usually po, pag sinabi po kasing atresia, hindi nag-develop eh. Yung it's the liver. Yung sa liver po natin, merong it would be easier kapag may diagram sana eh. Yung ating gallbladder, yung abdo, yung baka ng abdo, may mga tubes po yun, yung bile ducts natin. Pagka sinabi po natin biliary atresia, ang pagkakatanda ko po, is meron din pong types ng severity yan eh. Pero pagka ganun po, hindi nagde-develop yun. May abnormality, usually po mataas ang mortality rate sa bata. Apo. And Doc, yan ba nagagamot natin dito sa Pilipinas? Napakahirap pong sagutin, sir. Kasi Apo. technical wise, may mga nagsasabi na kakayanin. I'm sure meron namang mga nagamot na po, sir. Apo. Pero mahihirapan po. Siguro po, yung mga centers po nating malalaki sa Manila, kaya po nila. Pero dito sa probinsya po, I have not heard of. Apo. Kaya ako lang po natanong kasi meron tayo isang kababayan ng anak niya may sakit na biliary atresia. And nagtanong na po sila sa mga ibang ospital at ang recommendation po ay ipaggamot sa India. Kaya siyempre po bilang isang kababayan, tulungan ho natin. Kumbaga ako'y humihingi sa inyo ng advice kung anong gagawin. And siyempre to our co-counselors, August Body. Ito po yung mga panahon na kailangan tulungan natin yung mga kababayan natin. Lalong-lalo na ho kung walang kapasidad. Kawawa naman po yung bata dahil yung bata ay 8 months pa lang. So, kung ito po ang magiging dahilan para ma-extend ang buhay ng isang bata, I'm appealing to you na kahit papano sa ibang bagay ho, katulad yung nasunugan sa Bacayao, nakahingi tayo ng tulong sa ating munisipyo na dagdagan ng kanilang panimula. Ganun din po itong bata sana. Kung pwede tayong mag-request ng budget sa munisipyo kay Mayor na madagdagan yung kanilang pera para mapagamot na si baby. Actually po, nakakatawa, nung lumapit sa akin to, 1 million po ang kailangan nila. Ngayon po, dahil siyempre, sa sipag ng nanay na mabuhay ang kanyang anak, nakakatuwa po na 500,000 na lang ang kailangan nilang budget. So, tayo po, tingin ko may magagawa pa tayo para ibigay yung kakulangan. Hindi man po natin sinasabing ibigay lahat, pero sana, Vice Mayor, to all the councilors, pagtuunan po natin ng pansin. Mamaya po sa ating other matters, ikukwento ko po ito. At ako po yung magpapahayag ng isang pwede nating gawin na
hingi ng pagtulong, kasama po siyempre kayo, hindi naman pwedeng ako lang, para lang po madagdagan o mabigyan natin ng kaligayahan yung magulang at siyempre madugtungan yung buhay ng bata. Kaya po, Doc Manny, salamat po at napaliwanag nyo. Dahil siyempre, hindi naman ako doktor para to explain ano ba yung sakit na yun. Yun lamang po. Salamat po. Yes, sir. Thank you. You're welcome, sir. Yung actually po, nung bago-bago po akong doktor dito sa Gimba, I was able to diagnose one case. I referred it to Philippine Children's Medical Center in Quezon City. Kaya lang po, it's a very sad story na siyempre hindi naka-survive yung bata. Pero it would be in any way that we can try to extend yung buhay ng isang bata, I think it would be a welcoming development, sir. It would be very much appreciated. And it would be a good act po on our part. Thank you very much. Madam Chair. Maganda po yun yung sinabi po ni Consel Kent. Actually, kausap ko po kagabi yung nanay para magpaabot po sana ng tulong. Pero Doc Manny po, balik po ko sa snake bite. Yung sa storage po ba na meron tayo dito sa Gimba, although sa private na hospital, enough po ba yun para sa mga nagiging pasyente natin? What do you mean po sa vaccine po? Kung sakali bibili po sa snake, sa antivenom natin. Actually po, medyo mahirap tansyahin kung paano po yung magiging consumptions po natin. Kasi sporadic yung case no? Kung minsan po may kaso sa loob ng isang taon, kung minsan sunod-sunod sila, kung minsan wala naman po. So sabi ko nga po, it would be at our own risk na kung bibili po tayo kasi halimbawa po nagamit, it's well and good na meron tayo. Kung hindi po magamit, siguro pag may ibang nangailangan na hindi taga Gimba, siguro wala namang masama kung ibibigay po natin po. Pero I think whatever we will procure, how many will we procure, I think it would be put into good use naman po. And I think kung ang tanong po is whether we are qualified to stock it naman or to store it, yes po, we are very qualified. And even the RHUs, I think my colleagues are here, they are also very qualified to stock it kasi mayroon naman po silang mga vaccine refrigerators. Yes po. Yun lang po siguro yung comment ko bilang sa Committee ng Finance. Yung nakikita naman po natin yung need, very important nga po, sabi nyo na pagparoon ng pangangailangan, dapat meron tayo kaysa mga kailangan, maghanap tayo kung kailan kailangan. Although, pagka magpo-procure po tayo, siguro yun po yung isipin natin na kung magagamit po talaga. Sa historical pattern po ng ating patients and sa ano natin, lugar. Kasi wala po tayong ICU, which is isa sa requirement, sabi nyo nga po. Although we are very qualified to store, isa po yun sa maitutulong natin. Yun nga lang po yung paggamit po ng pondo para dito sa antivenom is ang pagbabasihan po natin yung historical needs po sana. And I think our friends from RHU will be able to help us here. No? It's very fortunate na nandito si Doc Ed at saka si Doc Oka, nag-CR. Siguro may mga data ba tayo, sir, kung how many numbers ang snakebite patients natin within a year for the past 2 years or 3 years? Meron daw, sabi ni Consel King, yung taga-Kawayan Bugtong Provincial. Yung sa personal knowledge ko lang po daw, yung kapitbahay ko dati. Parang nabalitaan ko din po yun yung taga-Kawayan Bugtong. Kung minsan po kasi, sabi ko nga po sa inyo, kung minsan, walang kaso, pero kung minsan naman po, parang sunod-sunod din, so hindi po natin din ma-predict din. Pero ang sabi ko nga po, yung old adage nga po na it's better to have it and not need it than to need it and not to have it. Dok, naisip ko dun yung isang kasabihan na prevention is better than cure. Yes, paano sir. kung sa paghahanap ng mga ahas yung isa sa suggest nating programa sa ating menro? Kasi parang nakikita ko sa Facebook, may mga vlogger na nanguhuli. Ewan ko lang kasi sabi sa comment, tinatanim daw nila yung mga ahas para mag-vlog sila. I really don't know, I'm not really familiar with that, sir. No? Although napapanood ko nga yung si Boy Tuclao, na nadadayo nga dito sa Gimba nga po yun. The latest I think was here in Cavite. Hindi ko lang po alam kung gaano siya ka-legal, what is the legal basis for that. Kasi endangered species po yan, they are protected under the Endangered Species Act. Siguro pwede rin po, kaya lang dapat meron din po tayong kumbaga sa parang pound or holding area na kung saan, at kung halimbawa po at parang catch and release din naman po, mahuliin po nila and then they try to relocate it in different
doon sa area na walang tao para hindi makapagmerwisyo. Siguro po pwede rin po yun. I'm not really an expert on that. Yes. Yun lang po, Doc Manny. Salamat, Madam. Any question po related to the resolution? Kung wala po, last point na po. Last na po, tungkol sa snake bite. For example, Doc, tinakbo dito yung pasyente natin sa private. May gamot din po sila. Pwede ho bang yung patient sa inyo humingi ng anti-venom or... Actually po, naman po, kasi po, I'm sure naman, we have more or less the same protocols naman po, no? Kasi kapag po may kailangan na gamot sa isang pasyente, kung available sa hospital, i-offer niya. Kapag po ito ay hindi available, they will send it out. Ngayon, kung available sa hospital at available din naman sa labas, ibibigay po namin ang desisyon dun sa kamag-anak kung gusto mo ba yung gamot dito sa hospital or gusto mong bumili dun sa labas. Ganun naman po yung... So, decision po yung Doc ng pasyente? Yes po. Kaya lang po kung minsan talagang wala silang choice kasi wala naman pong mabili sa labas. Yun lang po. Thank you po. Thank you po. Meron pa pong katanungan patungkol po sa resolution na in-explain ni Doc Manny. Kung wala na po, Doc Manny, thank you so much po sa pagpunta sa Pamilya Bayan. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am, for inviting us and I hope na nakapagbigay po kami ng konting linaw sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po and God bless po. Okay po, ang isusunod po natin ay ang number 3 sa urgent measure. Yayamang naririto po ang ating mga panauhin mula po sa RHU, a resolution adopting the formula of the Rural Health Units 1, 2, and 3 of Gimba Besia for the distribution of benefits among the RHU personnel in relation to the consultasyon sulit at tama konsulta program of PhilHealth. Ang sponsor po SBM Stephanie Alvarez na kanay Committee Chair on Health and Sanitation. Andito po sa Buluwagan si Dr. Eddie Villa, Dr. Romano, at si Miss Pen Coloma para po sa kaukulang pagpapaliwanag. Ay, magandang hapon po pala, mga honorable, mga ano po. Bali, nandito po yung RHU 1, bali as representative po ni Dr. Tadeo na nagpasa po ng resolution regarding po dun sa incentives po nung makukolekta sa e-consulta. Di bali, yung e-consulta po ay programa po ng PhilHealth na binibigay po sa RHU. Bali, magiging ito po yung incentives na matatanggap ng munisipyo po in terms po dun sa pagtingin po ng mga pasyente. So, lumalapit po ang RHU para mabigyan po ng resolution po na yung properly distribution po ng mga incentives. Diba, ang nakalagay po kasi rito, yung 50% po ng marireceive po natin ay mapupunta po dun sa medicine, sa laboratory, at other operational expenses such as yung sa mga IT equipments. Then the rest po ng 50% mapupunta po sa mga staff, sa mga doktor, sa nurses, sa mga midwives, and mga non-medical staff po ng RHU. So, ang nire-request po ni doktora po na di ba sa professional fee po ay madidivide po rin sa tatlo. Yung isa sa MHO po, 20% po ng 50%, then yung other health professional ay 20% po ng 50% na mapupunta sa staff, and the rest po ng 10% ay mapupunta po sa mga non-medical, such as doon po yung mga utilities,
yung mga clerk po doon sa ating RHU. Di bali, ito pong incentives po na makukuha na manggagaling po ito sa PhilHealth. So, yan po yung incentives na binibigay nila sa pagtingin po ng mga pasyente ng ating mga kababayan po. Kung may mga tanong po kayo, sasagutin daw po ni Dr. Romano po. Madam Chair, Doc, kung eto naman pong mga sinasabi nyong benefits ay manggagaling sa PhilHealth, why not po, di ba? Yes po. Siguro naman po for the appreciation of your work. Yes. Kailangan lang po. Lahat naman ho merong, kumbaga, sa magandang ginagawa mo sa trabaho or anything. Benefits is one of the gift dapat na natatanggap mo. Kaya kung sa ating pong mga kasamahan, sa mga doktor, kung yung benefits po na ito ay talaga manggagaling sa PhilHealth, sa ating gobyerno, di tanggapin ho natin kung yun naman ang kwan. Kung kailangan nung gumawa ng resolution, tingin ko wala naman nung maging problema para ibigay itong resolution na to. Opo. Salamat po. Dok, ito naman pong resolution po na inihain ng RHU, nakasaayon naman po sa PhilHealth Memorandum Circular po. No? Bali na po, nakaayon po ito sa ng circular ng PhilHealth. Opo. Bali parang i-adapt lang po natin. Opo, wala naman pong problema. Actually, maganda po ito kasi naalala niyo po yung benefit nung pandemic no, na napakatagal pong hinintay ng ating mga staff sa RHU. Yes, opo. May dumadating po ba na ganun? Parang hazard pay po ata nila. Bali, yung sa RHU po kasi, yung pertaining po sa e-consulta, may dumarating na naman po. Meron po. Opo. Yung ngayon po ba, ano po yung calculation ng benefits po ninyo? Regarding po dun sa benefits, pasensya po at hindi ko pa po kasi alam po yung eksakto pong binibigay po nila eh. Pero iba po itong computation na to? Usually po yan. Sa naman po per patient po, kung ano po nila eh. Hindi ko lang po alam yung certain amount. Yung percentage lang po, 50-50 din po ba? Yung depende po, yung iba po kasi mas katulad po nung sa hospital, ang binibigay po, ang distribution po ng may ang po ng PhilHealth ay 30% na mapupunta sa hospital, tapos yung 70% po mapupunta sa parang general fund po ng LGU. Or depende na din po sa mga sa ano na po magiging pasya ng mga sa SB po, kung pwede pa nilang itaas po dun sa sa binigay po nung distribution po ng PhilHealth. Pero ito po, mas maganda po ito para sa inyo. Mas maganda po siya kung papayagan po ng SB po. Siyempre po. Salamat po. Okay po. Dr. Devilla, maraming salamat po sa pagpunta po dito sa Sangguniang Bayan at pag-explain po ng resolution, proposed resolution. Thank you po. Thank you po. Thank you din po kay Dr. Romano po. Si Doc Oka mag-ibigay ng intermission number mo lang. Number 4. Where is your first speaker? Okay po. Okay na ba?
Okay na po. Next week na po yung merienda na po. Next week na lang. Balik tayo sa number 1 ba? Number 1 ba? Yung number 4 po. Ano ba yung number 1 natin? Yung sa contract. Medyo na po ba? Kung siya mo na magbasa. Sige po. Sa ABC. Sige po. Thank you po, Doc. Thank you po. Thank you. Babalik po tayo sa number 1. Sa urgent measure, yayamang ito po ay iminungkahi na nung nakaraang sesyon, subalit naririto po pala yung mga updated na mga magiging kakontrata ng ating mayor. Resolution authorizing the local chief executive, Honorable Isulito Galapon, to enter and sign contracts and agreements with the following contractors: Substar, representing Ultracombo, Sunkiss, Lola, and Neo Colors Band; Ronnie T. Castillo, representing Castillo Band 87; Loreto G. Villanueva for the pageant choreography of the Binibining Gimba 2024; La Ikram Balbin for the technical and musical direction of Binibining Gimba; Jeffrey Bautista for Binibining Gimba script and content; David Manikis for the hosting, master of ceremonies of the Binibining Gimba Coronation Night; Jomar D. Chavez representing Mr. Alan Guzman as the guest talent performer for the Binibining Gimba 2024 Grand Coronation Night. Ang sponsor po, SPM Jose Eulogio Rosalino M. Dizon, Chairman Committee on Tourism. Madam Chair, Saan Carla Dizon? may resource speaker po ba tayo para dito? Wala po yata. Hindi po nakarating si Ma'am Rhea eh. Patawag po ba natin ulit? May tanong lang po sana sa budget sa concert. And yun lang, alam ko kay ABC President na po pala, na-confirm niyo po ba kung totoong wala pong mag-perform para sa barangay night? Yun nga ho eh. Kung paano mangyayari dito sa orkestra. Samantalang may isang araw dito, 1.7, 3 banda. Yun nga po. 45 minutes lang pala ang guguulin. Sino pong tatawag natin? Tawagin niyo. Si Ma'am Rhea. Yung ano pong ano kaya? Si number 4? Sec? Habang papatawag? Opo, habang atin pong inaantay si Ma'am Rhea, ay punta po tayo sa number 4. Resolution respectfully endorsing to Honorable Francisco Chu Laurel Jr., Secretary of the Department of Agriculture, the proposed local access road concreting amounting to 50 million pesos to be constructed at Barangay Bagong Barrio, Balbalino, San Felipe, Lenec, Cavite, Macapabillag, and Santa Lucia. Ang sponsor po, SBM Kent C. Natividad. Madam Chair, if I may. Opo, maikwento ko lang po. Last week po kasi, galing po ako sa Manila. May nakimiting po ako. And then, meron po kasi isang kaibigan na nabanggit po na ngayon daw po ay maluwag na nakakapag-request sa ating DA. At ipinaliwanag niya po sa akin kung paano ang gagawin. Kaya naman po minabuti kong tawagan ng ating mayor at si Engineer Galope kung ano ba yung mga possible na project na pwede nating ipasa upang sa ganun ay makakuha tayo ng pondo at ito ay mapagawa. Kaya dito po, nabanggit sa akin nga na ito pong mga farm to market road na to ay hindi pa po, kumbaga ito po yung kulang pa para ibig sabihin hindi pa simentado yung mga daan. Kaya nag-atubili po ako na sabihin na kung ano yung mga projects na yun, kung anong mga barangay. At ito naman po yung request lang. Kinausap ko rin po si Mayor na kung pwedeng, ayun nga, gumawa tayo ng endorsement letter na kung sakali mapagbigyan tayong DA Secretary na mabigyan ng pondo para mapagawa po ito. Ito naman po yung endorsement letter lang.
Kaya kung mamarapatin niyo po, wala namang mawawala kung susubukan po natin. At ito po siyempre, ang makikinabang naman po nito ay yung mga barangay na nakalagay po dito upang siyempre unang-una mapadali ang kanilang pagbiyahe sa pang-araw-araw. Ganun din po ang siyempre pagbiyahe ng kanilang mga kalakal kung sakaling matuloy. Kaya ipinasa ko po kay Mayor at may ibaba nga po dito yung request to endorse kay DA Secretary itong mga project po ito. At inuulit ko po, ito po siguro sa proseso medyo matagal po dahil hindi natin alam kung ito'y ma-approvean ba o hindi. Pero ang kagandahan mo nun makapagbigay lang tayo ng request. May endorse natin kay DA Secretary, malay ho natin ma-approvean. Salamat po. Meron po bang clarifications? Kung wala po. Madam Chair. Ano lang po, comment lang. Maganda po itong request. Although request naman, hintay pa natin kung anong masasabi. Yung comment ko lang po, Consul Kent. Kasi nung nakarang session, inapprovean po natin yung AAP na parang kwento ko lang. Na may mga project sa mga ibang barangay na yun nga sabi ni Budget ay dinadagdag sa mga pangarap. So parang nagtataka lang ako na iba yung mga pinapasa nila sa atin na gusto nilang ipagawa. Pero etong may pagkakataon tayong makahingi ng pondo, iba na naman tong pinagawa. So parang nalilito po ako na ano ba talaga ang point of priority natin. So dito po walang issue. Yun lang nalilito ko ano ba talagang priority nating ipagawang project. So hindi po ako tutol na lang. Nagtataka lang ako iba yung... Madam Chair, opo. Nakausap ko po si Angel Galope. Actually, tinanong ko po kung ito yung mga proposed project natin na this coming year. At hindi naman daw po kasama itong mga project na to. Siguro, meron po siya nabanggit na mga gagawin sa mga barangay na ito. Pero definitely, itong parang station na ito yung di po kasama sa budget. Kaya kako, kasi kung talagang meron na tayong nakalagay na budget para gawin yun at i-request natin, definitely hindi ma-approvean. Kako nga po, ito naman ay request pa lang. So, hindi pa natin masabi kung ito'y approve or hindi. Pero kagandahan nga lang ho nun, talagang maganda po kung mabigyan tayo ng project, matulungan tayo ng DA para kahit papano masimento ho yung mga rough road pa nating daan, lalo na sa mga barangay. Salamat po. Madam Chair. Sek, ano ang tawag yung mga ganyan? Hindi naman na kailangan dumaan to sa mga pagbigay lang ng senator, ng mga DA, yung mga project. Maganda yung sinasabi ni Secretary, lalo kung matutupad dahil maraming kalsada na rin na maayos na magagaling iba-baba dito sa bayan. Yung mga donation sec, di ba hindi naman kailangan dumaan sa supplemental AIP yan, yung mga ganun? Hindi na muna, Konsi. Kasi wala pa naman yung gaya nga na sinasabi nila, suntok sa buwan na itong mga ganitong request. Pagka meron ng positive response ang DA, tsaka lang tayo gagawa ng supplemental AIP. Tsaka supplemental budget dahil may papasok na pondo sa bayan ng Gimba. Ay nga, maganda nga yun. Lalo na mabibigyan tayo ng mga national agency natin. Napakaganda para sa ating bayan. Salamat po, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Madagdag ko lang rin po, parang ito po yung example ng isang ginawa rin natin na gumawa tayo ng resolution. Yung kung natatandaan nyo yung sa DILG na humingi tayo ng isang ambulansya, nag-request tayo. Yun po yung request rin naman. Although meron tayong nakausap, pero siyempre, hanggat wala po, hindi bumababa, walang kasiguraduhan pa, ibig sabihin. Pero wala namang masama kung susubukan mo natin. Sayang naman yung opportunity kung hindi natin gagawin o pagtuunan ng pansin. Yun lamang po. Salamat po. Madam Chair, medyo magulo ata yung pagkasabi. Parang naguluhan ako sa sinabi ko kanina. Pero nalinawan ako nung sa sinabi ni Sec na ayun nga po, i-submit to pagka may approval na para imalagay sa supplemental AAP.
Kaso yun nga po, yung EAP natin, pang 3 taong proyekto na para sa 1 taong pondo, hindi pa yung nakalagay dun yung sinama natin. Although, wala naman problem. Ano lang, inquiry lang. Pero maganda nga po na meron tayong mga request na mapagkukuhanan dahil hindi kailangan maglabas ng pondo. Opo, sa LDIP po kasi yung 3 years ay sinosobrahan na nila NPDC po yan. Nilalagyan nila yan kahit wala tayong pagkukunan ng pondo. Kaya po ang pinaka-posible dyan, supplemental AIP tayo pag sakaling dumating yung 50 million na yan. Supplemental AIP at supplemental budget. Apo, kasunod. Excuse me lang po. Saka sa pagkakaalam ko po, eto naman po kung yun sa lugar ang pinag-uusapan. Pwede pa naman natin itong baguhin po ata. Ang one lang dito is kung maibibigay nga yung 50 million na intended for the project. Pero kung meron po tayong ibang area o lugar na gustong paglagyan ng farm to market road na yun, pwede naman po atang doon natin yun ang unahin natin. Yun po. Salamat po. Maraming salamat po. Kung wala na pong clarifications, next agenda na po tayo. Okay po. Nag-reply na po si Ma'am Rhea. Siya daw po ay nagpapahinga na dahil sa event kanina. Pwede daw po ba na phone patch? Ila-loudspeaker natin tong phone. Maririnig niya yung tanong nyo. Sasagutin. Ano pong pressure ng August Body? Tawagan natin. Kailan po ba? Check, hindi po ba na-approve po ngayon? Alin ba? Yan na yung ginagawa na bago na. Nag-iwan na lang ng ilang combo. Baka hindi naman nagpapahinga to. Sige, next agenda na. Agenda ba? Next agenda na. Mahirapan po yung August Body sa swamp. Applications ng 25 MTOP applications po sa renewal tsaka sa bago. Wala na po tayong bisita niyo po, Sec. Wala na po. Hatid diha may si Engineer Felix Berto Ligardo po sa Water District. Wala rin naman yung Wala po yung nagpaimbita. Ibig sabihin po noon, nagkatawagan na. Kaya wala ko na. Kaya ng rules para... Rules. Resumption of rules. Ay, oo nga pala. Okay na po. Para siyang po. Motion to resumption of rules po, Madam Chair. Rules resume po. Yun nga po, 25 applications para sa new and renewal of franchise to operate motorized tricycle for hire. Ikaw lang yung member. Si Council Carlo lang po yung member. Wala po yung mga ibang members. Madam Chair, Council Carlo Diza. in the absence of the Chairman and Vice Chairman as member of Committee on Transportation, I hereby move for the approval of a resolution approving 25 applications for new and renewal of franchise to operate motorized tricycles for hire in the municipality of Gimba. I so move, Madam Chair. There is a motion from Sangguniang Bayan member Carlo Dizon that a resolution approving 25 applications for new and renewal of franchise to operate
motorized tricycle for hire in the municipality of Gimba. Is there any objection po? Hearing none, motion approved. Yung sa number 2 po, DSUD. At kung pleasure ng August Budget Law. Madam Chair. Kasi Ken, sige po. Yeah, requesting for adopting, tama po ba? Sorry, mali. Requesting for the urgent measure number 2, resolution authorizing the local chief executive, Honorable Jesolito E. Galapon, to enter into a memorandum of understanding with the DSUD Region 3, represented by by Director Julius Irvin O. Enciso, Regional Director, pertaining to the proposed housing project of President Ferdinand R. Marcos Jr. to construct in our municipality. Council Ken Natividad, move for the approval of the urgent measure matter number 2 po. Be approved. Is there any objection for clarifications? Hearing none, motion approved. Number 3 po, yung pong present ni Doc Eddie Villa. Adopting the formula of Rural Health Units 1, 2, and 3 for the distribution of benefits of RHU personnel in relation to konsultasyong sulit program of PhilHealth. Madam Chair, minumungkay ko po na aprobahan na natin yung resolution adopting the formula of the Rural Health Units 1, 2, 3 of Gimba, Nueva Ecija for the distribution of benefits among the RHU personnel in relation to konsultasyon sulit at tama program of PhilHealth. Considerada Stephanie Alvarez Nakanay, move for the approval of the resolution in urgent measure matter number 3 po. Is there any objection? Hearing none, motion approved. Respectfully requesting endorsing to Honorable Francisco Chu Laurel para po sa 50 million project for local access road concreting sa Barangay Bagong Barrio, Balbalino, San Felipe, Linnet, Cavite, Macapabilag, and Santa Lucia. Sponsor, SBM Kent Natividad. Madam Chair, may I move for the approval of resolution respectfully endorsing to Honorable Francisco Chu Laurel Jr., Secretary of Department of Agriculture, the proposed local access road concreting amounting to 50 million pesos to be constructed at Barangay Bagong Barrio, Balbalino, San Felipe, Linnet, Cavite, Macapabilag, and Santa Lucia. Salamat po. Council Ken Natividad, move for the approval of a resolution in urgent measure matter number 4. Is there any objection? Hearing none, motion approved. Number 6, resolution authorizing the local chief executive, Honorable Jesolito Galapon, to enter into MOA to the following: Philippine Business for Social Progress for laboratory and X-ray, Murex Diagnostic Product Specialist for antigen kits and other lab supplies, DOH, Central Luzon Center for Health Development number 3 for the implementation of Integrated Hospital Operation Management Information System, and number D, Kona Healthcare Incorporated regarding medical supplies consignment. All are sponsored by SBM Stephanie Alvarez Nakanay, Committee on Health and Sanitation. Madam Chair, minumungkahi ko po na aprobahan na po natin ang resolution authorizing the local chief executive, Honorable Jesolito Galapon, to enter into a memorandum of agreement to the following: Letter A, Philippine Business for Social Progress for laboratory and X-ray. Letter B, Murex Diagnostic Product Specialist for antigen kits and other lab supplies. Letter C, DOH, CLCH, D3 for the implementation of the Integrated Hospital Operation and Management Information System, or IHOMIS. Letter D, Kona Healthcare Incorporated regarding medical supplies and consignment agreement. Ay atin na pong aprobahan.
Rosella Stephanie Alvarez, move for the approval of a resolution in urgent measure matter number 6 po. Hearing no objection to the motion, motion approved. Balik po tayo sa number 1 para hindi po tayo lumagdo. Ayan na po, tumatawag na po yung bibigay ng impormasyon kay ABC. Magpatid ay... Other matters na po tayo? Baka po... Madam Chair? Opo. Ito po katulad nung nabanggit ko kanina kay Doc Manny, with regards to dun sa bata na merong sakit na biliary atresia. Kasalukuyan po, nandito po ngayon yung bata, kasama niya ang kanyang nanay. At alam ko po na ito po yung isa-isa nang lumapit sa atin at humihingi ng tulong. Ngayon po, minabuti ko lang po na parang gawin po natin kung inyong pahintulutan yung ginawa po natin sa Bacayao na mga nasunugan ng bahay. Ay, nasunugan ba o na-demolish po? Sorry, na-demolish. Sorry. At alam ko po dahil sa tulong natin na pagkaisahan po na mabigyan ng I think taga 5,000 ba? Ha? If I may po consult kay Natividad, baka po Opo. dalawa po kasi baby ngayon dito, yung isa po liver transplant po yung... Ayun po, siya po yung vice. Yung isa... Kung paintulutan niyo po, baka pwede natin pagsalitain kahit yung magulang po para lang maipaliwanag yung sakit ng bata. Opo. Mauna na po. Saka po yung sa liver. Ito po yung papagamot sa India. 8 months po yung bata. Ayan po si nanay. Ipakiko na lang po. Opo. Thank you. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po pala yung mother po ni Arbiel. Si Arbiel po ay 8 months old. Nung 2 months po siya ay na-diagnose po siya na may biliary atresia o sakit po sa atay. Siya po ay nagkaroon po siya ng unang operasyon po sa Philippine Medical Center sa Quezon City, kung saan po inopera po siya ng Kasay procedure po na tinatawag. Na yung pong Kasay procedure is 50-50 successful, 50-50 is failed. Nakipagsapalaran po ako bilang isang nanay na ipa-opera po yung anak ko sa gustuhan ko pong madugtungan po yung buhay niya. Kasi pag nag-success po yun, aabot po ng 2 to 3 years bago po siya ma-liver transplant. Pero talagang ang sagot po doon sa sakit ng anak ko ay liver transplant lang po. Wala na pong ibang medication. Pero kasi nga po, pina-opera namin siya sa kagustuhang makaipon po kami ng mas matagal kung magsasuccess po yung operation po niya. 3 months po siyang in-observe. 2 months po siya noon na-opera, 3 months. After 3 months, 6 months po siya noon. Magsi 6 months, doon na po kami tinapat ng doktor na kailangan na po namin lumikom po ng pera para po sa kanyang pampaliver transplant. At yung halaga ng pera po na yon ay 2 milyong piso po at ito po ay gaganapin sa bansang India. Marami po kaming napagtanungan na mga kakilala, mga kung wala po ba dito sa Pilipinas para mas mapadali po yung pagpapa-opera kasi hindi na po kami lalayo. Meron pong tinatawag na hospital sa Manila, yung The Medical City, TMC. Yun po ay, nagtanong po kami kung magkano po. Yun po ay naabot po ng 5 to 7 million po dito sa Pilipinas. Yun po mga doktor po niya sa PCMC, sabi po ilalapit kami sa PASLIT program. Pero sa dami po ng ganitong may batang sakit po ngayon sa Manila, hindi po nila alam kung may pipila po nila ng mas mabilis po yung anak ko. Kasi ang kailangan po ng anak ko, 1 year, kailangan madala na po siya sa India. Kaya po, mula po nung sinabi, tinapat kami ng doktor po niya na kailangan niya ng ma-liver transplant,
passport po dito, yung pong mga kailangan pong papel. Talagang inaasikaso po namin kasi sabi po nung aming coordinator, pag may tulong, tutulong kami. Mas mapabilis yung pag-alis nyo kung kompleto na lahat yung papers nyo na aalis. Kaya po mula po noon, fundraising po ang ginagawa po namin. Mug for a cause, t-shirt for a cause, raffle for a cause, egg for a cause, merienda for a cause, para po sa anak ko. Lahat na po ng kaya naming lapitan, nilalapitan po namin. Masakit po sa akin na marinig ko sa ibang tao na hindi ko kaya ipagamot yung anak ko, na hindi ko matutugtungan yung buhay niya. Kasi tinatanong ko yung sarili ko na ako ba yung nagkulang bilang isang ina kung bakit nagkaganito yung anak ko. Pero sabi po ng doktor, hindi mo yung kasalanan kasi wala pang makakasagot kung saan galing yung sakit na yan. Kaya po sabi ko nun sa sarili ko, gagawin ko yung lahat para matugtungan po yung buhay niya. Masabi ko na nagawa ko po lahat na wala akong pagsisisihan sa bandang huli. Kaya po nagpapasalamat po ako kay Konsihal Kent na siya po yung una kong na-follow po sa Facebook. Ganon din po kay Sir Carlo, nakahapon ko lang po ka-chat, sabi niya, pumunta ka dito sa opisina, nakataon nga naman po na meron po kayong session po ngayon. Kaya po nagpapasalamat po ako sa paglapit po namin sa inyong tanggapan, na napansin po nila kami, kasi po talagang ngayon po ay inaasahan po namin na makakaalis na po kami sa susunod na buwan. Kasi po talagang sinabi ko na po sa coordinator namin na ito na po yung hawak kong funds, ma'am. Kung kailangan po makaalis kami, aalis na po talaga kami kasi magsasyam na buwan na po yung anak ko. Sabi niya, dun po sa operation po kasi niya 1.6 ang kailangan po namin. Ngayon po, sasabihin ko po lahat para alam nyo po, meron po kaming nasalihan 2 foundation, na-process na po yung isa. Sa 1.6 po, ang kulang na lang po namin ay 650,000. Yung 650,000 na po yun, may fundraising po kami na 500,000 na yung kung naipon po namin sa pagpa-fundraising. Ngayon sabi po nung aming coordinator, 500 na lang makakaalis ka na. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ilalapit kita kay Tulfo para sagutin niya yung airfare po tsaka yung accommodation po namin. Nakapila na po kami ngayong March kay Tulfo. Kaya ang sabi po niya, asikasuhin mo, kung magleles yung airfare mo tsaka yung accommodation mo, 300,000 na lang makakaalis ka na, makakaalis na yung anak mo, ma-operahan na siya. Kaya po ngayon talagang doble kayon po kami, doble hingi po ng tulong para po yung 300,000 na kakulangan dun sa pagpa-opera po sa anak ko ay makuha po namin. Naghahanap na rin po kami ng mga mautangan para po talagang masabi ko sa sarili ko na wala akong pagsisisihan na kahit anong mangyari sa laban ng anak ko, naibigay ko po yung bilang isang magulang, yung karapat-dapat para po sa kanya na hindi ko pagsisisihan sa bandang huli. Na ibigay ko po, kung tutuusin yung buhay ko, kung kaya ko lang ibigay sa kanya, yung buhay ko na lang po sana. Kaya lang po, hindi naman po pwede. Kaya humihingi po ako ng tulong na kahit na anong tulong lang po, makadagdag lang po sa pondo po ng aking anak. Hindi ko lang po hinihingi ng buo. Kahit magkano lang po, mabawasan lang po yung kakulangan po sa kanyang pondo para po makaalis na po kami. Maraming salamat po. Salamat po. Makabalik ko doon yung isa kong magulang para Magandang hapon po sa hindi po, papayala po kayo saka po yung ano po yung sakit ng inyong baby at yung pangangailangan niyo po. Yung baby ko po, hindi ko pa alam po ano sakit niya. Na-admit na rin po siya sa kabanatuan. Bali 20 days po kami, pabalik-balik na po kami na ospital pero hindi po makita ko ano sakit niya. Tapos po yun, tiyan po. Wala naman po available dito sa Nueva Ecija na endoscopy na pwede sa size niya. Kaya po yung pinalabas na lang din po kami. Ano pong pangalan niyo? Taga saan po kayo? Taga Bunol po, Jovelyn Tukib po. 4 months na po yung baby ko, magpa 5 months na po, pero ang tigbang niya po 2.5 lang. Okay po, maraming salamat. Thank you po. Sige po, maaari na po sigurong emosyon niyo. Madam Chair, katulad nga po ng sabi ko kanina, ito po yung dapat na isa sa pinagtutuunan natin ng pansin.
meron po tayong mga bagay na nagagawa. Katulad na lang po ang pag-celebrate natin ng piyesta. Na tayo ay gumagamit ng pondo ng ating munisipyo upang mapasaya natin ang ating mga kababayan. Pero this time po, ako po'y uma-appeal to the August body and to the presiding officer na sana po'y gumawa tayo ng resolusyon na mabigyan po natin ng importansya o bigyan natin ng kahit papanong tulong na manggagaling po sa ating munisipyo. Sapagkat narinig niyo naman po yung magulang ng mga bata. Kahit sino naman po sa atin, siguro napakasakit po na makita ang anak natin na merong karamdaman na hindi natin malaman kung paano o kung saan kukunin yung papagamot. At nandiyan na rin po yung radyo natin. Kami po ay nananawagan na tulungan niyo po, sana po ipakalat niyo yung mga ganitong balita upang sa ganun makatulong po dun sa mga pamilya ng masasabi natin na labis na nangangailangan. Kaya to the presiding officer, to the August body, sana po approvean natin ang isang resolusyon na sa tingin niyo po sapat at kaya nating ibigay. Let's say, maglagay po tayo ng kung kaya ba nating ibigay ng 50,000, 20,000 na manggagaling po sa kaban ng bayan ng Gimba. Upang sa ganun po, ito po ay may dagdag dun sa kanilang nililikom na pondo. Para sa ganun po ay kahit paano, makatulong tayo at maibigay natin yung importansya na para sa ating mga kababayan. Yun lamang po. Salamat po. Okay po, magbibigay na po ba ang August body ng amount na ibibigay natin sa Madam Chair? Councilor Carl Dizon? Hindi ba dapat ikonsulta natin na bagay okay lang may amount? Parang, yun nga po, gaya po nung sa Bacayao, naggawa po tayo ng resolution and pwede rin po natin tayo gumawa ng resolution yun. Patawag. Si budget ko. Patawag ko siguro namin para... Sige po. Sino? Okay. Pwede tayo maglagay ng amount. DSW. Ma'am Lara. Balikan po muna natin yung number 1 sec bago po na habang hinihintay po natin si Ma'am Lala, yung ating Opo, balik po tayo sa number 1 urgent measure. Authorizing the local chief executive to sign contracts and agreements with the 7 contractors. Ang sponsor po nito is si ABC Bonbon Dizon. Committee Chair on Tourism. Madam Chair? Kaya pa po ba ABC Press kung next week? Special session. Ito pala yung mga kontrata, may 10,000, may 15,000, 20,000. Madam Chair? Kaugnay po dun sa mga kontrata, napansin ko lang di po mayroong hindi nakalagay sa agenda natin na 2 kontrata. Isang marching band at isang drum beaters. Kung may pagkukulang man po kami, idagdag na lang po natin sa agenda ngayon. Hindi po nakita.
isang probinsya. Ako okay lang sa August Body, antayin na po natin si Ma'am Lala on the way. Okay po. 5 minutes recess po muna tayo.